Wala talagang magiging tama o maling sagot dahil case to case basis yan. Depende pa rin talaga kung saang area kayo bumabiyahe or kung taga saan kayo. What's going on mga kamambo? It's your boy Rico again. Happy New Year po sa lahat! Happy New Year! Sana naging maganda ang inyong selebrasyon. So today is January 3, Friday. Balik biyahe tayo ng Joyride. At in this video, pag-uusapan natin ang auto accept feature ng Joyride app, which is from the word itself, kapag naka-on ang auto accept ay kusa ka ng papasukan ng booking. In short, ay hindi ka makakapili. So kapag naka-on, tuloy-tuloy ang pasok ng booking. And at the end of this video, pag-uusapan natin kung ano ang mga pros and cons kapag ikaw ay naka-auto accept versus kapag ikaw ay naka-manual booking. So gayak na muna tayo. Ngayon ay Friday, January 3, at base sa mga nakita ko sa kalsada kanina, hindi pa talaga ganun karami yung bumabalik sa trabaho at opisina kasi wala pang ganong traffic kasi baka yung iba sa Monday pa. So titingnan natin kung ano ang magiging lagay ng ating biyahe for today. At syempre mag-auto accept muna tayo. Kung nagtataka kayo bakit dalawang cellphone yung gamit natin, yung GoPro kasi natin, sira na. Hindi na siya masaksakan ng external na microphone. Kaya ang ginagawa ko, meron akong receiver dito na nakasaksak sa phone na to. So dito ako nag-record ng audio. Tapos yung usual, meron tayong mic sa loob ng helmet. So yung cellphone yung nag-record ng audio, and then later on sinisync ko na lang sa video ng GoPro. Medyo maabala, pero it is what it is. Ganun din naman ginagawa ng mga naka-dual cam. Sinisync din naman nila yung dalawang video. Parang ganun lang din yun. Gagaya nga ng nabanggit ko kanina, hindi ko alam kung malakas ngayon kahit naka-auto accept kasi hindi pa talaga nagsisibalikan ang lahat sa trabaho. Or kahit sa school actually, kasi kanina yung school sa tapat ng shop parang half day lang. So malalaman natin kung anong kainatnan ng biyahe natin ngayong gabi. At saka hindi tayo mag-full night kumbaga. Anong oras na ba? 6:30. So mga hanggang 9 or 10 PM lang tayo. Part-time lang talaga. Kasi may lakad pa tayo mamaya. Mga 10 PM habol tayo sa session ng tropa. Nakakarating lang galing Riyadh. Anyway, on na natin yung auto accept at tingnan na natin yung mga papasok na booking kung meron man. Ayan, naka-on na. So mula dito sa Malagasang, siguro kung wala tayong makukuha hanggang doon, tatambay tayo sa may Sea Oil tapat ng The District Imus para if ever doon tayo makakuha. So ano-ano nga ba ang mga differences ng auto accept at kapag naka-manual booking? Kapag naka-auto accept, kusa ka ng papasukan ng booking kung ano yung pinakamalapit sa'yo. Kesyo long ride man yan, kesyo gurame, short ride. Basta kung merong booking na pinakamalapit sa'yo, papasok ka agad. Hindi katulad kapag naka-manual booking ka, kapag nag-appear yung booking, pwede mong i-accept o pwede mong i-reject. So sa auto accept, kahit gaano kaliit yan, kahit gaano kalayo, kapag pumasok sa'yo, wala na magagawa, kailangan mo talagang kunin yung booking na yun. Ngayon, maganda ba naman ang ganong feature? Yes and no. Kasi maganda siya in the sense na ikaw ang priority na pasukan ng booking kapag naka-auto accept ka. Kapag nasa lugar ka na hindi masyadong malakas ang booking gaya dito sa Cavite, pag hindi ka naka-auto accept, good luck na lang kung papasukan ka ng booking. Ngayon, kung nasa Manila ka naman,
like Pasay or Makati tapos rush hour na alam naman natin na bumabaha talaga ng booking. Kahit hindi ka mag-auto accept, walang problema. Makakapamili ka pa kung gusto mo ng long ride, kung gusto mo ng saktong layo lang, kung gusto mo kunin kahit yung mga short ride, nasa sa'yo na yun. Kaya para sa akin, advantage ang naka-auto accept kapag nasa lugar na hindi gaanong marami ang booking. Katulad dito sa Cavite area. Ayun, may pumasok na booking mula district pabalik ng Green Estate Phase 3, 69 pesos, carry lang. Sunduin na muna natin yung customer. Yun ang sinasabi ko na kusa lang siya. Kusang papasok ang booking. Hindi mo na kailangang pindutin ng accept or reject. Kusa na siyang papasok. Pakabila kayo sa kayo, ma'am. Sige po. Okay na po. Dito na lang, ma'am. Sige, ma'am. Thank you po. Okay, 69. Tapos ang hiningi na lang na sukli ni ma'am ay 20 pesos. So meron tayong 11 pesos na tip. Hindi ko pa pala na-arrive to. So ang earnings nito ay 55.20 plus 11. Plus 11. So 66.20. Complete natin. Tapos, dahil nandito tayo sa Phase 3 extension ng Green Estate, dito na ulit tayo dadaan sa likod, tapos lusot ng Green Gate kasi minsan nakakakuha tayo ng booking sa Green Gate. Okay, balik tayo kapag may second booking na. Okay, so may pumasok 138. Okay, so dito sa loob ng Green Gate. Sakto naman kasi sa Green Gate din naman tayo pupunta. Yan talaga pag walang nagbibigayan. Hello po, good evening. Joyride po, ma'am. Ma'am, saan po kayo banda, ma'am? Andito po sa pin location. Sige po, papunta na po. Okay, ma'am. Thank you po. Ano, ma'am? Pagilid. Makapal. Sige, ma'am. Pero pag ano, ma'am, hindi talaga pwede. Pero okay lang kasi may clipalda niya. Sige, ma'am. Pagilid na lang po. Pero kung ano, hindi talaga pwede dapat eh. Okay na, ma'am. Sige po. Okay, sir. Turo nyo na lang, ma'am. Dito ba? Kano ba to? Ay, wala akong 2 pesos, ma'am. Okay lang. Sige po. Puro 5 piso kasi. Ayan. Thank you. Okay. Second booking done. Mula dun sa Green Gate hanggang dito sa Parksville Residences sa may Lancaster banda. So, 110.40 may sobrang 2 pesos. So, yung kinikita ko lagi ko na siyang tinototal sa CalQ. Kumbaga minomonitor ko ba? Wala lang, syempre para alam ko yung kita ko for the day. And 178 complete trip. Dito sa Lancaster okay din naman, medyo marami din normal days. Ngayon kasi walang mga pasok so medyo mahina to ngayon. Thank you. Di pa man din tayo nakakalayo, may pumasok na Hiromitsu Kawit Cavite, Meyas Building hanggang SM Bacoor. Ang layo pero 116 lang, grabe naman joyride, ang baba na talaga ng rate ngayon. Anyway, pick upin na muna natin to. So ayun, kapag
nasa kabila. Ang kaso, step bro, walang U-turn. Ito yung mga kaikot. Hindi, meron dito. Layo kasi ng U-turn slot eh. Ikot tayo dito. O, diba? Saan na yung pick up? Saan na yung pick up? Ano nga yung pick up? Nag-cancel. Pero may bagong pumasok. 154 naman. Okay. Layo. 9 minutes. Walang jo. 3.9 kilometers. At dyan papasok ang disadvantage ng auto accept. Yung malalayong pick up. Kasi nga hindi ka makakapili talaga. Hindi, 5 minutes lang pala. Siguro nagloko lang yun. Pero malayo pa rin niya kung tutusin mo yung mga mga booking. Minsan kasi meron talaga papasok sa'yo 10 minutes yung layo nung pick up. Grabe, kapag ganun pinapakiusapan ko na. Sinasabi ko, ma'am, ang layo ko po, paki-cancel na lang po para makuha ng mas malapit sa inyo. Basta maayos kapag ganun. Kasi usually minomonitor din naman yan ng mga customer sa app kung nasan ka banda. Pag nakita nila na malayo ka talaga, kaka-cancel din naman talaga nila yun. Ako, ginagawa ko kapag ganung sobrang layo ng pick up tapos naka-auto accept ako, pinapakiusapan ko talaga naman, pasensya na po, ganyan. O kaya tinatanong ko, willing to wait po ba kayo? O gusto nyo i-cancel para makuha ng mas malapit? Ayun. Pero usually, mababait naman. Engelbert, sir. Lagay natin sa box, sir. Sir, okay lang, naka-video. Okay lang. Okay lang po, naka-video. Shower cap ka, sir. Dito ka, sir, sakay sa kabila. Ay, walang barya. Wait lang, sir, 346. Sir, wala akong 4 pesos para saradong 350 na lang po. So, yes, thank you po. Salamat sa tip, sir, na piso. Anyway, one mula sa Lancaster hanggang dito sa Bella Vista, General Trias, 154 net earnings, 123 plus 124.20. Then, complete na natin yan. Tapos, abang tayo ng fourth booking. Sa admin po pala ng Joyride, pasensya na po dun sa kaninang second booking na nakaupo ng nakatagilid. Sobrang sikip din naman po kasi ng miniskirt ni ma'am. Although, kung narinig nyo naman, sinabi ko na kung tutusin, bawal po talaga dapat. Para at least sa susunod na sumakay si ma'am, alam niya na hindi talaga pwede yung ganun na nakatagilid. For safety reasons din po kasi kaya bawal po talaga yung ganun sa mga pasahero po namin. FYI lang po, bawal po talaga yung patagilid ng upo. Kasi syempre, iba pa rin, mas safe pa rin kapag kayo nakasakay ng maayos talaga. Tapos, syempre, kapag nakatagilid kasi yung upo nyo, maaaring makompromiso yung balance ng motor kasi yung bigat nyo ay nasa isang side lang. Lusot ulit tayo dito sa diversion road habang naghihintay ng booking. Siguro sa may park lane na tayo booking kasi minsan nakakakuha ako dun Fifth booking, Sunrise Hills to District, 72 pesos. Dito lang to, alam ko to. Siguro mga 10 minutes yun nakalipas mula nung last drop off natin bago may pumasok ulit na booking. Kung saan tinuturo ng Google Map.
Sira ulo din yung Google Map. Pinapa-U-turn pa ako eh. Kakaliwa lang naman dito banda. Ano ba yan? One four. Ah, sir. Okay, thank you. Saktong-sakto lang yung binayad. Wala man lang tip. 6-footer na turingan eh. Anyway, plus 57.60. Complete trip. Hindi na ako magpapatay ng motor. Andito tayo sa district eh. Baka makakuha ulit kaagad. Ma'am, shower cup ma'am. Shower cup po. Okay na ma'am. Ano nahulog ma'am? Yung inhaler. Diyan lang. Sige sige, balikan natin. Yun ba? Ayun nga. Mama. Thank you po. Okay. Nasali pa ba to? Hindi na ma'am, tinatapon na po. Magkano po? 52 lang ma'am. Thank you. Okay, mula sa district, thank you po. Mula sa district hanggang sa Crispolo Aguinaldo Street, malapit sa Salitran. 52 pesos, may tip tayo ng 3 pesos. 41.60, so 44.60 plus 44.60. Okay, nakaka 405 na tayo. Pang-anim na booking yan kung di ako nagkakamali. So balik ako ng district, doon ako mag-aabang. So tama nga yung sabi ko kanina, medyo mahina ngayon kasi wala pa talaga halos pasok yung mga tao, mga empleyado. Yung iba nasa bakasyon pa siguro. Kahit naman yung mga school eh, lalo yung mga private, wala pang pasok. So hindi talaga ganun kalakas ngayong araw kahit na Friday at naka-auto accept tayo. Kasi guys, alam nyo, minsan naranasan ko. Auto accept, paglabas ko, walang hinto. Siguro 2 hours pa lang, nakaka 500 na kagad. Ngayon, lumabas tayo 6:30, 8:26 na. Ang current na kita natin ay 405. O, di ba? 2 hours, 405 pesos. Not bad. Yung gas natin, sorry hindi masyado makita, napundi na kasi yung isang gauge light natin. Wala pa, siguro mga nasa 50 pesos pa lang, o wala pa nga, yun ako konsumo. Complete trip na muna natin to, baka sakali may pumasok agad. So yung booking natin na yun, sobrang gurami ano. Pero ang advantage lang kasi kapag ganun na gurami, eh sobrang lapit lang din. Katulad yan, 5 minutes lang yung naging biyahe. Na-i-drop off ko kagad yung pasahero. So kung sakaling rush hour tapos auto accept ka ng auto accept, kahit puro gurami yan, okay lang. Kahit sa loob ng sandaling oras, kikita ka pa rin kasi mabilis mo namang matatapos bawat biyahe. At ito nga, may pumasok na naman. Naka JR Pay, so sakto. Balik tayo ng district. Tapos CJP Elliston Place. Sa ano to? Sa may Merry Chris. Opo. Shower cup ma'am. Ma'am, yung bit-bit nyo pwede dito sa gitna. Elliston ma'am, so may Merry Chris to ma'am, no? Okay. Okay na ma'am.
So 7 booking na i-drop off na natin. 69 pesos via JRPay or cashless. Net natin doon ay 55.20. 55.20. Wait lang. Papalit na rin tayo ng battery ng GoPro, nalobat na. Plus 55.20. So nakaka 460 na tayo. Palit muna tayo ng bat and then wait tayo ng susunod na booking. So habang naghihintay tayo ng susunod na booking, babalik ako sa Green Estate. Sa Green Gate para doon maghintay ulit. Pag-usapan natin yung isang disadvantage kapag naka-auto accept. Yun ay ang mapapalayo ka ng mapapalayo. Kasi nga dahil hindi mo kontrolado yung flow ng mga booking, hindi mo napipili yung mga destination. Wala kang option eh. Wala kang option sa app para piliin. So kung tuloy-tuloy lang pasok ng booking, minsan for example, mula Imus, mapapadpad ka ng Bacoor. Mula Bacoor, mapapadpad ka ng Las Piñas. Then mula Las Piñas, mapapadpad ka ng Taguig. Hanggang sa umabot ka na kung saan-saan. Ang pinakamalayo ko is QC. Minsan, napadpad ng Valenzuela din. Kaka-auto accept. Minsan naman, meron ako naranasan na siguro mga nakaka-4 o 5 booking pa lang ako around Cavite. Tapos ang kita ko doon around mga mga 300 pa lang. Wala pa nga yata kasi puro gurame. Tapos biglang nakakuha ng pa-Antipolo. Siguro ang rate noon, kung di ako nagkakamali, is na around 700 to 750. Yun, so malayo-layo din talaga. So yun ang isang disadvantage kapag naka-auto accept ka, is yung mapapalayo ka ng mapapalayo sa lugar mo. Ngayon naman, currently, kung kita nyo naman, paikot-ikot lang ako, nakailang balik na ako sa district, ngayon pabalik na naman ako ng Green Gate. So ganyan kapag yung mga nakukuha booking hindi mga long ride, tapos paikot-ikot lang sa area. Sa akin advantage yun kasi malapit lang ako sa amin, malapit lang ako sa bahay. Anytime na gusto kong umuwi, anytime na gusto kong magmerienda sa amin o kung ano man, malapit lang ako. Tapos ang isang gusto ko sa auto accept, kung dati kailangan ko pang lumuwas ng Manila para makakuha ng booking, kasi dito sa Cavite mahina talaga compared sa Manila. Ngayon basta naka-auto accept ako, may pumapasok at pumapasok, so hindi ka na zero talaga. Hindi ko alam kung bakit dati halos walang pumapasok, tapos ngayon na naka-auto accept ka meron na. Although ayun nga, hindi nga lang ganun kalalaki kada booking. Kita nyo naman, ang karamihan below 100. Pero okay lang naman as long as tuloy-tuloy. Ngayon, since galing diyan ka pa nagpatay sa gitna ng kalsada. Nawala ako, sorry. Na-distract ako doon sa aso. Nawala na ako. Hindi ko na maalala. Anyway, hintay lang tayo ng next na booking. Magna 9 na, 8:48. Magkano pa lang ba tayo? 460? Okay. Loob ng 2.5 hours, di ba? 460, hindi mo naman mapupulot yan kung saan-saan. Pero kung meron naman pumasok, pwede naman. I-extend pa rin tayo. Pupuntahan pa kasi tayo. Okay, habang naghihintay dito sa simbahan, sa Green Gate, may pumasok papuntang district ulit. So, suki tayo ng district ngayon. Meron pa siyang tip kaso naka JRPay. 62 lang dapat, ginawa niyang may 30 na tip, so 92 pesos yung fare. So sunduin na muna natin si Cyber Yabut. Ayos yung isa yung mga pinaglalagay nila dito ang pangalan daig pa yung mga weirdong pangalan sa Facebook Sabi mo Cyber Yabut. Although ito JRPay ulit, okay lang naman, wala namang problema. Yung iba kasi ayaw ng JRPay kasi minsan pahirapan nga naman mag-withdraw. Mas maganda pa rin yung cash o kaya GCash, at least nasa yun yun ang isang disadvantage ulit kapag auto accept yung payment wala ka ring control talaga, kasi kung naka-manual booking ka at nakita mo na JRPay pwede mong tanggihan, pwede mong i-reject.
Samantalang kapag naka-auto accept, hindi talaga. Pero sa akin okay lang. Wala namang kaso yan. Kasi magagamit at magagamit ko naman yan eh. At least hindi ka na masyadong mamamblema sa top up kapag marami kang nakukuhang JR Pay. Pero shower cap, sir? Hindi na po. Okay na, sir? Okay. So, na-drop na ulit natin dito sa District Imus. So, 62 pesos ang fare. Nag-add siya ng 30 pesos na tip. So, ang net earnings natin ay 79.60. Ayun. Salamat po sa tip, sir. Plus 79.60. Ayun. Yay! 539.80. Sa loob ng 2 hours and 36 minutes. Siguro gas natin mga around 50 to 60 pesos ang nakonsumo. Kasi tingnan nyo yung nabawas oh. Ganyan lang. Wala pa sa 1/4. Baka nga 50 pesos lang eh. Wala talagang magiging tama o maling sagot dahil case to case basis yan. Sa kaso ko, nung hindi ako nag-auto accept, kailangan ko palaging lumuwas ng Manila para magkaroon ng matinong booking o matinong kita. Pero nung nag-auto accept ako, hindi pa ako nakakalayo, may pumapasok ng booking. So sa mga katulad ko nasa Cavite area, mas okay ang naka-auto accept. Although katulad naman ng nakita nyo, yung ibang mga biyahe talaga mga gurami. But at the same time, may advantage din yun. Kasi nga, kung malapit lang din ang paghahatid, mabilis mo lang din may hatid. So makakarami ka pa rin. As long as hindi ka naman maarte sa mga gurami, mapa long ride, short ride, kikita at kikita ka talaga kahit sa Cavite area lang. Katulad nyan, nakaka 2 hours and 36 minutes pa lang tayo, pero magkano na yung hinina natin? Nasa 539.80 or 540. Hindi na rin masama. So siguro kung itutuloy-tuloy natin hanggang mga 6 hours kikita pa rin tayo ng mga 800 to 1,000 plus. Depende na lang sa magiging takbo ng booking. Kasi gaya nga ng nabanggit ko kanina, hindi masyadong matao ngayon kasi wala pa talagang pasok yung ibang mga company. Pero kung ikaw naman ay nasa area na busy palagi at marami laging pasahero, kung ikaw lalo ay taga Manila, kahit hindi ka mag-auto accept, lalo kapag rush hour, ay solve na solve ka pa rin sa biyahe. Dito kasi sa Cavite, mahina talaga. Kaya para sa akin, auto accept is the key. Kumbaga, depende pa rin talaga kung saang area kayo bumabiyahe or kung taga saan kayo. So dito na muna natin tatapusin yung ating vlog for today, which is all about auto accept. It all boils down kung saan kayo magmumula, saan kayo bumabiyahe, kasi depende talaga sa area. So hanggang dito na lang muna. Kita-kits sa next content. Ride safe sa lahat. Peace.